Okay, gaano kabait, gaano kabuti ang puso ng ating VP Inday Sara, na kung saan i-donate niya ang buwan niya for this month, January, sa isang grupo. Okay, panoorin lang natin itong speech na ito ni VP Sara, then magbigay ako ng reaksyon. Maraming salamat po sa pagtanggap ninyo sa akin. Ako po asan ang ID ko? Ako po ang 20,001. It's one doon sa 20,000 members ninyo. At naisip ko kanina, mapunta ako dito, sabi ko, i-offer ko na lang ang sarili ko sa kanila dahil hindi naman nila ako iniimbita. Siyempre, pag in-offer mo yung sarili mo, may dala kang alay. Sabi ko, dahil sabi ko nga sa inyo kanina, diba? Prinsesa naman ako doon sa bahay. Pera ko ay pera ko. Naisip ko pa, ibibigay ko na lang yung isang buwan ko na sweldo, yung January ko. Hindi ko, mga nasa 300,000 hindi ko kasi alam yung eksakto kasi gross lang yung nakikita ko. Pero pag kulang, hihingi na lang ako sa aking asawa para pero totoo, saya po ako na naimbitahan ako sa pangalawang anniversary ng Mika at masaya ako na membro na ako. Finally! So, very clear. Sabi niya, isang buwan na sweldo ko ngayong Enero, idodonate ko sa inyo. So, grupo ito ng MCAP, sabi niya, hindi ko pa na-research. I believe these are group of teachers. Siguro, sabi niya, ngayon, member na ako. Dahil member na siya, instead na yung ordinary membership, di ang kanyang membership fees, magkano ang sweldo ng Vice President? Yan po ang tatak Duterte talaga. Mapagmahal, mapagbigay, hindi saking sa pera. Marami akong kaibigan na taga Davao. At ang dami nilang magagandang sinasabi tungkol sa leadership ng mga Duterte. Matulungin. Kaya nga, hindi sila matalo-talo, unbeatable ang mga Duterte dyan sa Davao. Mula pa 1986 hanggang ngayon, Duterte pa rin. Okay? So, ang isang mayor, Rodrigo Roa Duterte, naging presidente na. Ang isang mayor, Inday Sara, naging vice president na. So kung ano man ang itinadhana ng Diyos, hopefully, by 2028, kung itinadhana ng Diyos, magiging presidente siya. To me, itong Duterte kind of leadership ang kailangan natin sa bansa. Kasi napatunayan na po natin, panahon ni PRRD, talagang makita mo ang kaibahan sa ibang administrasyon. Nakakalungkot lang ngayon, medyo yung inaasahan natin na dahil supporter tayo ng unity, Marcos Sara, unity. Inaasahan natin na nasimulan ng Duterte ay itutuloy ng Marcos administration. Nakakalungkot po na
may mga iba hindi na itinutuloy. Example, yung droga. Wala na. Lumalala na ang droga. Kailan ba yun? 2 days ago, may nakausap ako. Asawa ng sundalo, no? Yung kapatid niya na namatay dahil sa droga, yung gumamit pa. So, lesson learned nila ang pamilya na nakakasira talaga ang droga. So, kwento sa akin ng asawa ng sundalo na wala na sir. Nung panahon ni PRRD, talagang tumigil ang paggamit ng droga sa aming lugar. Talagang natakot both posers and users. Tumahimik paggamit sa droga. Ngayon, bumalik na sir. So, yun po ang nakakasakit na pangyari itong problema sa droga. Yung bibilhin. Instead na yung pangako, 20 pesos per kilo ang bigas. Wala naman. Saan na yung pangako na yun? Magkano na bang bigas ngayon? 53, 54 na. Pataas ng pataas. So, kawawa yung mga nasa laylayan, paano sila maka-cope up nitong mga So, sana may mangyari pa sa PBBM admin na ito. Sana unahin lang nila ang kapakanan ng taong bayan. Ang problema ngayon, inuuna ang politiko. Gaya yung mga chacha, yung Terma Initiative. Mabuti, natapos na yung impeachment, ICC.